Sa mga cookies nga na binibenta sa mga bakery ay ito talaga yung pinakagustong gusto ko kasi napakasarap na itong isawsaw sa kape. Kaya naman, pinag-aralan ko talaga kung paano to ginagawa at ito nga nakagawa na nga tayo for 500 grams lang ito mga mari or kalahating kilo at ang sarap nito, grabe. Ito yung binibenta sa mga bakery na may iba-ibang kulay. Tara, turuan ko kaya kung paano ko to ginawa. Sa isang bowl, maglagay ng 375 grams ng sugar, 1 piece egg, 1/2 tablespoon ng vanilla extract, 1 tablespoon ng baking powder, 1/2 cup ng margarine. Pwede po kayong gumamit dito ng butter. Napansin niyo po na medyo buo yung aking margarine kasi nilagay ko po ito sa ref. Ayan. Pag ganito nga, kailangan simutin nyo talaga yung nasa cup. Tapos maglalagay ako ng 1/2 cup ng water at egg yellow food color. Maglalagay din ako dito ng milk powder, 2 tablespoon. Tapos haluin lang natin ito hanggang sa matunaw ang asukal mga mari. Kung gusto nyo na yung cookies nyo ay kulay red or pink or chocolate, ayan, bahala kayo. At kapag ganito na nga, ay ilalagay na natin itong ating kalahating kilo ng third class flour. Ayan, third class po ang ginagamit ko sa mga cookies. Every time na gumagawa ako ng cookies ay sinisift ko muna ang harina. Minsan kasi ay may mga buo-buo na kapag kumain ka ng cookies ay andyan pa rin yung mga buo-buong harina. Tapos haluin na nga natin ito hanggang sa makabuo tayo dito ng magandang dough para sa ating cookies. Maganda talaga kapag nagmamasa ka or gumagawa ka ng ganito mga dough ay kinakamay mo ito para talagang alam mo yon, na-feel mo yung texture ng inyong dough. O, diba? Ayan. So, kaya nililipat natin ito dito. Tapos nga, mamasahin natin. Ito konti lang. Ayan. Hindi naman to talagang minamasa talaga. Kaya hanggang sa mag-combine lang siya. Tapos nagsaboy lang ako dito ng harina para hindi dumikit. Hanggang sa makabuo ka ng ganito na nga. O, makinis na yan. Pantay na ang kulay. Usually, pag gumagawa ko ng cookies, ay ginaganito ko nga siya. Para madali ko lang siya na matansya or cut-cut ko na lang siya. Pero kung kayo gusto nyo magtimbang-timbang, ay okay lang din naman. Magtimbang kayo isa-isa. Pero ito kasi, ayan, gamay na gamay ko na nga yan mga mari ko. Tapos itong ating baking sheet ay nilagyan ko lang yan ng lard or pinahiran. Tapos ganito lang ako gumagawa mga mari ko ng cookies. O diba, madali lang ito. Ayan. Pero may isa pa tayong technique. Ayan. Ito naman yung pangalawang technique natin. Ayan. Kasi sugar cookies nga ito. So, kailangan talaga na igaganyan mo siya. Isasawsaw mo siya sa asukal. Pero yung kabila lang, hindi yan baliktaran na yung kabila lang. Tapos, ito na nga siya. O, diba? Tapos, ito naman, yung kanina na ginawa natin. Total naman, konting sugar lang naman talaga ilalagay ko dyan. O, pwede naman ganyan-ganyan na lang siya. O, diba? Tapos, ibibake natin ito sa preheated oven na 200 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes. At ito na nga, ating mga cookies mga mare. O diba? Ang ganda-ganda ng cookies natin. Ayan, may swelo na yan sa ilalim. O diba? Itong cookies na to ay malambot to mga mare ko sa loob. Pero yung ibabaw neto ay medyo crunchy ng konti. O diba? Ang sarap nito isaw-saw sa kape. Sa mga may bakery dyan ay pwede kayong mag-adjust na lang ang ating mga sangkap. Ito kasi kalahating kilo lang ito. Nasa sa inyo kung gusto niya gawing 2 kilo or 1 kilo. Ayan. Sa mga bahay nyo naman, kung gagawa kayo ng ganito ay ilagay nyo lang ito sa mga container na kagaya na ito. Ayan, para ma-preserve niya ang kanyang freshness. O, diba? Yan, kung nagustuhan mo nga ito ay paki-like, paki-share, and paki-follow na rin ako.